Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman, sino man ang isinilang at isisilang pa, at muli maisisilang pa sa ibabaw ng bundong ibabaw. Ala, sabi ng tao, sulong anak, pagkakamali ko minsan ay dinaratal ko. Subalit, huwag mamihasa sa salitang di tama kayo. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kung lahat ng tao kapag nagkakamali katwiran niya ay totoo pa rin at di tinatanggap ang kamalian, sulong ng sulong, hindi mapigil-pigil. Walang pasubaling tinutura ng Ama, bawat salita lilimiin tuwiran. May isip, may sentido kumo na pagdakay mapapabatid kung ikaw ay tama o mali. Ano pa kaya ang Ama kung siyang sa iyo'y nag-aari? Hindi ka kaya ituwid ng tuwiran upang sa gayon, sa iyong bawat ninanasang magawang mali, itumpak ka at itugma. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, nakadaan din po kayo. Talagang ang bawat araw ay kung hindi mo lalabanan yung halimbawa po, tulad nila pagkalayo-layo, kundi talaga kalooban na yung damdamin mo'y paghariin mo ang Espiritu ng Ama, hindi ka nadadaan pa ritong liliko para tumungo ng Pampanga, didiretso ka ng luluwas para pumunta na ng airport. Ano po? Sadyang napakabuti ng Ama, napakahiwaga niya. Alam niyo po, kung minsan may plano ang tao na hindi niya magawa, hindi niya masunod, hindi niya nakakamtan. Subalit alam niyo po ba, ang plano rin po pala kung susuriin ninyo, ang plano rin po pala ng Ama, nababago niya. Magbasa po kayo ng banal na aklat, matutuntun nyo itong lahat. Ayon pala sa mga anak niya na tumatanggap, tumatalima at nagpapakatotoo sa kanya. Maliwanag niya pong tinuran kay Moises, hanguin mo ang mga Israelita sa Ehipto at ibibigay ko sa kanilang lupang mainam. Sila ay mag-aani sa hindi nila tinanim. Ang katas ng bunga na masasarap ay kanilang matitikman. Subalit, hindi pagdakay nakamtan nila yaon. Maliwanag niyang naibigay na maliwanag sa sikat ng araw ang katotohanan, hanguin mo. At ano po ang tugon nitong si Moises? Pinangungusap siya, alam mo naman ekang umalang aking dila, noon pa eka. Sino ba eka ang nagbibigay ng iyong salita? Sinong nagbigay ng iyong dila? Maliwanag na tinanong na po. Ang tugon ng Ama ay kayo po, ay ng Moises ay kayo po. At ano po ang sinabi? Paano kung hindi niya ako paniwalaan? Ano ang hawak mo eka? Tungkod. Sulong eka, ihagis mo. At ginawang ahas. Ang kamay niya ay pinuno ng ketong. Nung isinilid, linabas ay wala. Ganyan po kaiwaga ang Ama. Buhay nga po ba siya? Subalit ano po ang nabago sa plano niyang ibigay sa mga taga-Israelita ang lupang pangako? Tiningnan niya muna lahat sila. Hindi lahat ay nakinabang. Ang gusto ng tao, lahat agad pagdakay pakinabang. Kung ang tao'y nagsusuri, nagmamasid ng uuri, ang tao'y higit na nasusuri, inuuri ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, maliwanag na tinuran,
sadyang hindi kayo agad papayagan. Si Apo Kunching malilimutin. Si Apo Kunching hindi nagmimemorya ng mga banal na salita. Subalit kapag niloob na ibigay sa kanya, di man niya tandaan, inunukal. Buhay ba ang Ama? At siya ng Ama. Yun ang tinatawag na instinct na ibibigay niya. Pagdaka karaka-raka, pag nasa ko'y may lalahad ko, may tuturan ko. Yan ang Ama. Mabilis. Kung ang kalaban niya ay mabilis, mas mabilis siya. Kaya ang tawag sa kanya ay hagibis. Buhay ba ang Ama? At ang pangakong yaon ay hindi pagdaka natupad. Alam niyo po, kung tuwiran lang may pangunawa ang tao at totoong nagtitiwala sa Ama, yung mga mabubuting halimbawa niya na ginawa sa unang panahon upang di natularan pa ng mga bagong panahon ngayon, ng kasalukuyang panahon ngayon, at sila'y magtamasa sa pangako ng Ama kay Abraham, susunod na, di baga? Kaya lamang sadyang ang tao ay mabuti ngayon, mamaya hindi na naman. Buhay ba ang Ama? Ano po ang tinuran, mga minamahal? Sadyang hindi kayo agad papayagan upang mapakita ko muna ang aking kahiwagaan. Pag nilayan niyo po itong salitang ito, kuminsan pala, sadyang niloloob ng Ama na ikaw ay may mangyari muna upang mapakita niya ang kanyang kahiwagaang gawa. Kaya kung kilala mo siyang mahimalat, mahiwaga, magtitiwala ka sa kanyang gawa. Buhay ba ang Ama? At galit na galit ang Paraon. Lahat ay pinakita nitong Moises sa kaukulan, sa kapangyarihan, sa kalooban ng Ama. Siya tumupad at gumanap. Hindi ng ganang kanyang sarili. Hindi ng kanyang ganang kagustuhan. Hindi ng kanyang pagyayabang, kundi sa kalooban ng patnubay ng Ama. Hanggang hindi pa rin makontento't masyahan sa mga pinakita niya itong Paraon. Humanap ng mga salamangkero para patularan ang gawa nitong Moises. Subalit, ano sa palagay nyo? Natularan ba? Nawangisan, subalit hindi lahat ay natularan. May nawangis lang ng karampot. Hindi po ba yung iba yung tulad kaysa nawangis? Halimbawa, may kapatid kayo, kawangis mo eka ang kapatid mo. Kapag sinabing katulad mo, tulad na tulad mo yung kanya, mukhang mukha mo. Ngunit pag sinabi niyang kawangis mo, kaya pala ikaw bilang anak ka ng Ama, maari palang mawangis ka sa kabutihan niya kung gugustuhin mo. Maari palang ang kanyang ginawang mabuti, wangisan mo at magiging katulad kanyang mabuti. Subalit, hindi mismo magiging katulad na katulad niya sapagkat ikaw ay hindi matutulad sa kanyang kapangyarihan ay puspos. Kapag natularan mo ng mismo siya, Diyos ka na rin. Subalit, kung mawawangisan mo ang mabutit kabutihan niya, ay anak ka niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may mga anak ang tao na sinasabing, ay kawangis ka ng ina mo, kawangis ka ng ama mo, daddy mo, mama mo, kawangis mo. Kamukha mo eka, yun ang ibig sabihin. Kamukha mo. Ibig sabihin ng mukha ng Ama na pinaging dapat na maging katulad ng tao na hindi man nakita, ay ibinaba naman ang patutuong may Jesus na kawangis ng Ama, kamukha niyang bilang siyang Ama, upang tularan ng mga anak sa lupa. Subalit, namukhaan ba
ang isang halimbawa? Nawangisan ba ang isang mabuting gawa? At paano nabago ang plano ng Ama? Nang tinatalakay na ang pagtunton sa kanyang kabutihan. Nailabas na, pumayag na ang paraon. Ibinigay na ang mga Israelita. Subalit, eto na naman. Ginutom, nanumbat. Nauhaw, nanumbat. Mabuti pa ko doon kami sa Ehipto. Kahit kami ay pagod, nabubusog kami. Kumakain kami ng karne. Ganun lang pala kasimple ang tao. Talagang maraming taong nasusubukan sa pagkain. Nasusubukan sa mga iniinom. Ang hindi nila nababatid, huwag kang pasubok doon, bubusugin ka ng Diyos mo at mapapawi ang uhaw mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang dahil sa galit ng Ama, sulong paluwalin mo sila, palabasin mo sila bukas ng umaga at magbibigay ako ng mana. Eto na naman. Ang tao nagbabasa literal na literal, hindi alam ang kahulugan. Mana, napakalinamnam, napakasarap ng lasa. Yan ang pamana ng Ama sa buhay ng tao, na kung kanyang tatanggapin ang sarap ng buhay, ang linamnam ng buhay, ay kanyang kakamtin. Kaya nagtaka ang mga anak ng Ama, anong lasa nito napakasarap, napakalinamnam. Yan ang Ama, yan siya. Malinamnam ang pagmamahal niya, masarap magbigay siya ng buhay mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sino ang nakinabang? Yaong mga anak niyang hindi lamang sa pangako, kaya sila'y sumusunod, kundi silang nakadamat nakipagtotoo, kundi silang nagsumakit, nagsumikap na sumunod. Subalit nang dahil wala ang namuno, itinago ng Ama, hindi binalik pagdaka, nasubukan muli na naman ang totoo. Kung sinong totoo o kung sino ang talusira. Pagbabalik ng kinausap para sa mabuti pang kakamtin ng mga anak na minamahal na hinahango, wala nang inabutan. Nagsisisaliw na sa kagalakan, sa pagsasayaw, pag-indak sa rebulto na ginawa ng tao. Diyan nagsimula ang pagsamba sa rebulto. Diyan nagsimula ang pagtalikod sa Ama, sapagkat di nila nakikita ang Ama at ang rebulto'y nakikita nila. Ang hindi nila nababatid, itong rebultong kaharap na nakikita'y walang magagawa, at ang hindi nila nakikitang hindi nila makikita, subalit kung susundin at susunod, may magagawa sa kanila. Ano bagang ibig kong ituran? Ang tao kung minsan umaasa sa kapwa niya, kaya sisip-sip magpapalakas sa kanya, ang Ama niya hindi niya naalala na ang ginagawa niya ay mali pala. Dahil sa paghahangad niya, dahil sa pagnanasa niya, dahil sa gusto niya. At yan ngayon ang pinapakli, yan ngayon ang pinapatay ng Ama sa panahon ng kanyang Espiritu. Na dapat ikaw tao'y huwag nakatuon lamang sa gusto mo. Huwag lamang nakatuon sa pagnanasa mo, kundi ituon mo ang isip at damdamin mo sa Ama mong di magpapabaya sa iyo sa buong buhay mo. Sa tuwina'y alalahanin mo, ang salita'y walang pagkabula at ang salita'y makapangyarihan kung tatalima kang anak at susunod sa kagustuhan at kalooban ng kabutihan at kabanalan. Sino kang minamahal na pinababayaan, napababayaan, natatalikdan?
na iiwanan, na igugupo, na ikaw ay ibabagsak na gayon na lamang. O mga mahal, pag nilaya ng aking tinuturan, habang ikaw'y nagbubungkal, nahihirapan ang iyong mga kamay, maaring yumuko ka pati likod mo't balakang, ay mahirapan man din iyan. Subalit habang nagluluwat at di ka nagsasawang magbungkal, palalim ng palalim ang iyong nasisilayan, sumisibol ang kalinawan, doon mo malalasap ang tunay na kasarapan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang tunay na mananampalataya ay di patangay-tangay lamang parang agos ng alon, na sumasama lang sa kanyang kapwa na baka doon ay may pakinabang, na doon ay masyahan, na doon ay baka makapagbago ang buhay. Hindi gayon ang palatandaan ng Ama. Hindi gayon ang nasa ng Ama. Ang nasa ng Ama, kapag nagtiwala at nanampalataya ka sa Kanya, bukal sa puso mo. Mula sa puso mo, hindi paanyaya ng kapwa mo, hindi pa sunod-sunod sa kapwa mo, hindi dahil may pakinabang kang inaasam-asam, kundi dahil kinilala mo ang Ama mo, tinanggap siya ng puso mo, natutunan mo ang kalooban niya, ginusto mo kung sino siya, at pakikita niyang kung sino ngang siya na ginusto mong Ama mo, tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa hirap na pinagdaanan ng mga Israelita, nabaliwala ang hirap na yaon ng mga talusira. Sapagkat ang sinunod ay tao, si Moises baga, mga mahal ko. Na Moises ang pangalan ng tinawag sa kanya. At sa panahon din niya yun, kung baga sa katotohanan ay dapat maging mulat kayo. Sapagkat wala ng panahon pang daratal sa buhay nyo na isang Kristo pang magpapatotoo at isang Kristong bababa sa mundo at isang Jesus na magtatawag ang tao at papapasan muli ang krus ninyo. Kundi natapos na ang pasang krus. Tinapos na ang paglalakbay sa mundo. Pinakita na ang tapat at totoong isang halimbawa. Pinasilay na ang katotohanan na may gawa. Ano pa hinihintay nyo tao sa lupa? Hindi bagat ang marapat ay makipagtotoo? At hindi katulad ng isang bangka na kung saan ang dapat iyayon, hindi mo maaaring isalungat sa alon sapagkat ikaw ay titiyab. Ang dapat niyong gawin, makiayon kayo sa Kristo't Ama, huwag sa tao lamang. Katotohanan ng sa akin tinuturan, tao. Napakaliwanag ng pahayag ko. Napakababaw ng kaisipan ng tao para hindi pa maabot ito. Sapagkat hinimay-himay ko na, dinahandahan ko pa, niliwanag ko pang todo. Kaya kung di ka pa nakaunawa, sarado kang sarado. Paano ka pa mabubuksan kung di mo pa gagawing makatotohanan? Kung ang hangarin mo lamang ngayon, isa lamang, gumaling ang iyong karamdamang katawan. Isa lamang, malutas ang problema mo sa buhay. Isa lamang, matugunan ang iyong kailangan. Yan lang ang hangarin mo, kung di mo pa makikilala ang nagpapatotoo sa iyo, na tinatawagan mo naman sa bawat araw, Panginoong kong Hesukristo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sino ang nagkaroon? Sino ang nabiyayaan? Kaya nga't nang dahil sa pagtalim at pagsunod nitong Moises sa mga taong hinango
na sila rin ang nagpahamak sa kaniya. Hindi niya rin natuntungan ang lupang pangako. Kayo, gusto niyo rin bang hindi makatupad at makasunod si Constancia sa lupang pangako? Kaya kayo manghahatak sa masama? Kaya kayo magbubuyo sa masama? Hindi. Sapagkat hindi si Moises si Kunching. Sapagkat si Kunching at Moises ay magkaiba. At ang panahon ni Moises ay di panahon ni Kunching. Kaya marapat sa panahon nyo, doon kayo magising. Buhay bang Ama? O tao, katotohanan ng aking tinuturan. Ganang katauhan, walang mababaybay. Ganang pagkatao'y walang ituturan. Ganang katauhan, walang karunungan. Ganang pagkatao'y di kayo uulatan. Ganang di nyo nasilayan, kayo'y pinagbigyan. Binahagi ng tuwiran, tapat at katotohanan. Mga salitang banal na inyong mapagninilayan, kung inyong mabubulay-bulay, magigising sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga't, bago lumisan itong Moises, sino ang inalayan at tinuran ng Ama? Joshua. Ngayon, mga mahal, kung nais niyong matulad sa mga pinagpala ng Ama, tumugon din kayo sa totoo niyang aral at totoong salita niya. Sapagkat kung sa inyong salita doon kayo maghaharit mangunguna, walang kapangyarihan ang salita ninyo. Kung sa salita ng Ama doon kayo matitigib ng pag-asa at tatalima, makapangyarihan siyang gagawin niya ang makabubuti sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan. Maliwanag ang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, kung tunay kang mananambahan at tunay kang mananampalataya at tunay na tumatawag ka sa Kristo at tunay na kilala mo ang Heso Kristo, narinig mo ang tinuran, totoo at pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga, yaon ngayon ang tatantuin mo't bubulay-bulayin nang sa gayon ang nadidimlan mong kaisipan ay mahawi at magliwanag, sumikat ang luningning. Ang nabubulok mong damdamin at pait ang nararamdaman na lalasahan, tatamis lilinamnam tulad ng handog ng Ama, mana sa inyong mga ninuno na sumarap na sarapan sa panlasa, ngunit hindi siya nakilala at nadama. Sa panahon nyo, damhin at lasapin kung ano ang lasa, ang panlasang dulot ng Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ito pinagpipilit, pinamimilit. Ito'y kusang pumapasok sa may pagnanasa at may pag-ibig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila ng Ama. Kaya po, ngayon naunawaan nyo na ba kung bakit kung minsan ay mayroong hindi pa nagaganap sa inyong mga kahilingan? Naunawaan nyo na rin po ba na maaring baguhin ng Ama ang plano niya at mga kanyang panukala? Subalit ang kanyang salita ay walang pagkabula. Para po maganap yung pangako sa inyong ikay gagaling. Ikay mababago takbo ng buhay. Ikaw ay minamahal. Lasapin mo't damhin din ng katapatan mo ay iyalay sa Ama.
Buhay ba ang Ama? Oh, sakim naman ng tao. Gusto'y sarili na lang niya ang ginugusto't sinusunod nito. Hindi po ba? Kay sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahalan, at ang puso mo'y damang-dama, ang ligaya na numunukal. Kay sarap mabuhay, kung iyong tuwirang Ama ang nakilala, sa'yo ay kinamtan. Kay sarap mabuhay, kung Ama ang sa'yo'y tuwiran, na di kailan pa man nalilimutan, sa buhay mo'y iyong taglay. Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po malimutan at binabahagi na, no? Kayo pong mga nakikipagparada sa mga tapat-tapat ng bakura ng aking mga kapitbahay, matuto naman po kayong magpasintabit, magpasalamat. Ano po? Sabi nga po, ang masakit sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Baka nakitabi-tabi na po kayo at nakipara-parada, tinapon nyo pa basura, nakakahiya po iyon. Di po sa inyo magagalit sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila na kahit papano'y pumapayag silang nagpapaparada dahil wala tayong parking lot. Ano? Pero alam niyo po ba, tuwang-tuwa ang puso ko sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti po ng Diyos. Di po ba? Hahaplusin ang damdamin ng kapwa ninyo para kayo ay paparadahin ng inyong sasakyan. Hahaplusin ang kapwa nyo para kayo ay pagbigyan. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon po siya kay dakila. Kaya upang lagi nyo siyang nararamdaman, upang lagi nyo siyang makilala, at makilala nyo pa, lagi nyo pong damhin ang kanyang pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tumungo po tayo dun sa pangako. Maliwanag po ang pangako ng ating Ama kay Abraham na ating ninuno. Hanggang salin lahi mo, Abraham, hanggang kaapu-apuhan sa 12 lipi. Bakit po 12 lipi? Nagkawatak-watak ang lahi nila noon. Ano po? Subaybayan po ninyo kung mayroon kayong katalinuhang bibigay ang Ama. Magmula kay Noe, natapos muna. Nagsimula muli kay Abraham ang pag-uulat. Tama po ba? At pagkatapos ay, Apo Kunching, bakit tinatandaan mo yata lahat yan, pinag-aaralan? Ay naku, sasakit ang ulo ko diyan. Para yan ay pag-aralan ko, basta't pag tinura ng Espiritu, anak, buksan mo yaon. At babaybayin ko sa iyo, babasahin ko at iuulat ko. Sapat na yun. Ba't may memoryahin ko pa't makikipagtagisan ako ng talino at makikipagpaliksan, tuligsaan? Ay ano? Ito ba kaligtasan ko? Makipagpaliksan at tuligsaan? Hindi. Manahimik na lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag tinuran niya yon, ba't nagkalat ang mga lahi? Sapagkat, yung lahing ayaw ng Ama, sa lahi na pinagmulang si Abraham, ay nakipagkasundot nag-asawang mga lahi ng mga Israelitang hinango ng Ama. Hinango niya. Sapagkat galit nga siya dun sa mga taga-Ehipto eh. Tama po ba? Galit nga siya sa lahi na yun dahil palalo sila. Kaya nakita niya ngayon yung mga anak niyang anak ng Israelita. Subalit anak niya pa rin yung mga Ehipsyo. Kaya lamang nakita niya ang kapalaluan at kasamaang pag-ugali, kaya't hinango ngayon ng Israelita. Buhay ba ang Ama? At hanggang sa itong mga hinango rin, tumulad din dun sa mga iniwanan nila. Mga sutil. Kaya ikaw din, lahi ka ba ng masama? Lahi ka ng talusira? Lahi ka ba ng ulupong? Pwede kang baguhin. Huwag mong aglihilahain
Lahi kasi kaya ni ganun Kaya ganyan din ang mangyayari sa kanya. Wag! Sapagkat kung papaano niloob din ng Ama ng lahi nitong mga hinango niya'y sulong mag-asawa ka ng taga Moabita. Ano po? Para nang sa gayon magkalahi kayong ganon. Bakit? Upang pakita naman ng Ama, kung magbabago itong masamang ito, ay mababago niya kung kikilala sa kanya. Kaya wag mo sabihin, kasi ang sama ng lahi niyan, inaglahi mo. Patotoo lamang ng Ama na maaring baguhin niya ang tao kung susunod at tatalima sa kanyang kabanalan, kabutihan. Kaya mayroong magulang na, tingnan mo nga kayan, lasengguang tatay, sugaro lang ina. Pero kakaswerte, tingnan mo ang anak ay kabait. Yun, naganap ang pangako ng Ama. Anak ka ba ng tinakwil niya? Subalit muli nakipagkasal ka sa kanya. Muli kayong sinukluban ang kabutihan niya at binago ang masamang pagkatao. Buhay bang Ama? O tao, ang tao kasi basa ng Biblia. Sariling isip naman niya umiiral sa kanya, sariling katalinuhan baga. At pagkatapos ng may alam na, nakipagdebate na, nakipagtuliksaan, nagmagaling sa kapwa niya at hinamak ang kapwa niya. Yan ang ayaw na ayaw ng Ama. Naibenta mo ang salita niya, napakipaglaban mo ang salita niya, napakipagtuliksaan mo ang salita niya, sapagkat binigay ng libre, pamahagi mo ng libre. Binigay na may buhay, bigyan mo ng buhay. Binigyan ng kapangyarihan, huwag mong patayin ang salita niya. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, nawawaan nyo na baga kung bakit may taong hinango at nang magpahango ay nagbago? Subalit nabatid nyo na rin ba na may taong hinahango nang ayaw magpahango, iniwanan na? Pinabayaan na. Sulong anak, yamang di mo ko pakikinggan at nananaig ang si Beelzebul sa'yo. Sulong! Pagkamatay mo'y sabay kayo sa impyerno. Buhay ba nga ma? Hindi ako nananakot, hindi ako nagbibiro, nagtuturan lamang ako ng pawang katotohanan sa inyo, sapagkat kung lolokohin kayo at bibiruin kayo tao, ano ang dapat nyong suriin? Bakit gagawin sa inyo ito? Kayo ba'y pumarito para makapagbiro, para makipagbiro, para makipaglokohan? At kayo'y loloko? Hindi naman, hindi. Kayo'y inakay sa dakong ito para ibigay ang dapat, para makamtan ang ganap, para magliwanag ang dilim at magkaroon ng saysay ang inyong buhay, pananampalataya at buhay kaluluwa na walang hanggang kamatayan ay huwag kamtin ng sinuman. Buhay bang Ama? Ganang kuntsing, ganang pagkatao'y walang karunungan kamalayan, sapagkat siya man din kung pagkatao'y di masusuriyaan. Subalit pinatototohanan sa inyo, mga minamahal ko, kung kayo man din ay tatanggap at magninilay-nilay, matatanto niyong katotohanan ang sa akin tinuran. Sumainyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Kaya nga, may pangako ba ang Ama sa'yo? Ang kaligtasan mo tao? Ang mabuting kaganapan sa buhay mo? Sundin mo ang kanyang nasa sa'yo at makakamtan mong lahat.
ito, sapagkat siya'y buhay at di patay. Siya'y tapat at di talusira. Siya'y mapagmahal at mapagparaya, mapagpatawad, mapagbigay. Habang may buhay, tuwin ay kay pinagbibigyan. Lahat ng araw sa'yo'y binibigay, walang hangganang pagmamahal ang sa'yo'y tinuturan upang damhin mo sa'yong kaloobang taglay. Ikaw na anak ng Ama, sa tuwin ay namnamin ang dulot niya sa'yo na pag-asa. Ligaya mo'y tatamuhin, liligaya at di ka na malulumbay sa kabila man ang sa'yo'y dinaranas sa buhay. Pagkat ang pagpalo niya pagpapatibay lamang, hindi pagpatay. Pagdakay ka ay iiwan, kundi ang lahat ng kanyang mga aral. Pagiging marapat na ikaw ay nasa niyang ituwid, at maging mabuting nilalang. Kaya magnilay ka, magbulay-bulay ka, anak niya pinahahalagahan. Kung nasasakitan man ang iyong buhay ngayon, umasa ka, Ama mo'y buhay kailanman. Sa tuwin ay may bukas pa. Ang bawat himay-may ng iyong laman, sa Kanya mo ilaga. Laman ng iyong isip at damdamin, sa'yo mo tuwirang gawin, anak niyang ikaw ay maging lubos kailanman sa katawan mong pahiram. Siyang tuwirang manahan, siya ang sa'yo'y pangibabawin. Ika'y kanyang dadamayan, at di kailanman pababayaan. Buhay bang Ama? Kaya dahil buhay ang Ama, humango po tayo mula kay Lucas, ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo,
Kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya. Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na, ang puno ng sambahayan magtitiis na nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Kabuti pala. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama'y ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang nahuhuli. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap makadaan sa makipot na pintuan. Kahit dito man lang sa natural na pagdaan na naririto ka pa. Hindi kaya pag maliit gagawa ka ng kaparaanan para ito ay iyong madaanan. Yan ang kalooban ng Ama. Kung nais mong makarating sa kanyang kaharian, sa kanyang masikip na sa palagay mong binibigay niya sa iyo, dun ka tumunton at matutuwid ka ng daan patungo sa kanyang kaharian. Buhay pang Ama! Sapagkat sa nais mong sa tuwin ay maluwang nahakarin, lakarin, tahakin, sa tuwin ay maliligaw ka diyan. Sapagkat sa malawak mong pangunawa sa sanlibutan at kakitira ng utak mo at pangunawa sa kabanalan, lahat ng iyong gusto siyang iyong ginagawa at sinusunod. At ikay mga ngatwiran pat sasabihin mo, tama ako. Tama ako. Kayo ang mali. Yan ang tao. Ilabas lang ang sarili. Mailabas lang ang sarili kahit magpahamak ng iba. Buhay ba ang Ama? Subalit ang wika ng Ama'y ganito, ang sumusunod sa aking, hinahanap ang aking salita, sinasabuhay ang aking salita, tinatanim sa kanyang diwa, tumitimo sa kanyang kalooban, ako'y nararamdaman at ayaw niya akong lumisan. Subalit ang nagnanasa ng kanyang sarili, ginagawa ang kanyang gusto, tinatahak ang nasa niyang tunguhan, tumutungo sa lahat ng dako na nais niyang gawin kung anong nasa niyang kamtin. Subalit ako'y wala naman sa kanyang piling. Buhay bang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sapagkat mas masarap sa tao yung busog ang tiyan niya, sapagkat ito raw ay sasakit at nararamdaman niya. Oo nga naman, tamang katwiran. Ang kaluluwa mo nga naman hindi makapagsalita sa'yo, kaya di mo maalala. Kaya wala ka nang inalam, kundi ang kasiyahan ng katawan mo at wala kang pakialam sa kaluluwang hihiwalay sa'yo, natutungo pala kung saan dako nakapahamakan mo rin naman tao. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ano ang layo ng Ama? Ano ang nasa niya? Maraming taong tumutupad, oo.
Hindi maitatatwa yan. Sadyang nakikita ng bawat mata ng taong may liwanag na nakakakita. Ang tanong, lahat ba ng gumagawa ay totoo? Maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Kahit ang masama, marunong magsalita ng mabuti. Kahit ang masama, nakagagawa ng mabuti sa kapwa niya. Subalit hindi dito nagmula. Pakitang tao, paimbabaw ito, pakunwari at nang sumikat at nang maging magaling ang katauhan niya. Ano ang nais ng Ama? Ang gawin mo ang nararapat sa Kanya, na bukal sa puso mo, totoo sa puso mo, pagkat nadarama mo siya, kinilala mo siya, at Ama mo siyang tinanggap mo sa buhay mo. Hindi dahil tinanggap mo siya, dahil may hinihingi ka, dahil may ibibigay siya, kundi dahil nakilala mo siya at dinama mo siya, sapagkat alam mo buong buhay mo, siya ang may hawak sa iyo. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Mahirap itong gawin ng tao. Mahirap itong tuparin ng katawan. Mahirap itong masunod ng laman. Mahirap itong tuntunin ng isip na bilang tao. Mahirap itong tuparin ng damdamin na bilang pagkatao. Subalit, maliwanag ang tinuran. Ibinaba ko ang aking kabugtong-bugtungang anak upang sa inyo'y magpasilay ng aking katapatan, upang sa inyo'y magpatutong ako'y buhay, upang gawin kung ano ang aking layunin, at kung paano ko kayo padamahan ng aking pagmamahal. Kung magkagayon at tumatawag ka sa anak kong Jesus, Jesus ng aking buhay, aking kaligtasan. Subalit di mo naman ginagawa ang dapat. Jesus nga ba'y iyong tinanggap? Jesus ng aking buhay, tunay na may laan, sa akin ay isang liwanag, yaon ika'y nakatupad. Subalit kung ika'y tumatawag, Panginoong Jesus na aking buhay, subalit sa gawa'y hindi ka man kailan nagbago, o tao. Wala ka pang nakilalang Jesus, ang niluluwal mo lamang ay Jesus. Subalit sa puso mo'y wala kahit gatiting man lang anak ng amang minamahal. Kaya't ang layon ko sa inyong lahat ay ito, ang katotohanan ay kamtin nyo, at ang pagiging marapat sa tina, ang pagsumakitan, tuptin ninyong lahat. O aking mga minamahal, yan ang sa'king tuwirang alay, na kung kayo'y nagtatanto lamang sa maglalabing-dalawang taong aking alay, kayo'y tunay na nagliwanag, kayo'y tuwirang nang nagalak, kayo ay tuwiran ng tatak sa aking landas na
alay, danang katotohanan. Yan ang pawang katotohanan. Aking mga minamahal na nilalang sa sanlibutan, yan ang sakit ganang nasa na ginamit ko lamang pagkatao nitong tinatawag niyang apo. Kunching o taong aking mga minamahal, pag nilayan, bulayin niyong tuwiran. Ang sakit sa inyo'y alay, magiging marapat din kayo, anak. Bawat sandali ng inyong buhay, wala akong minimithi, kundi kayo'y tanglawan. Sa iba't ibang paraan, ako sa inyo'y nag-aalay, sa inyo'y nagpadama, tuwirang nagbibigay. O aking mga mahal, kayo ay magnilay, kayo ay magbulay, magtantong tuwiran. Sa wagas kong alay na tuwirang tapat, kung inyong daramhin, kayo'y magigising. Kung inyong tatantuin, magliliwanag na tuwiran, kundi susuriin, ganang katauhan. O mga mahal, kaya't inyong pagbulayan, sa akin niluluwag, kung ganang pagkatao, saang talinong huhugutin niya. Ang sakit sa inyo'y inuulat na pahayag. O taong aking mga mahal, maging sa kanyang himig, maging sa kanyang tinig na sa akin sa inyo'y handog. Doon nyo pa lamang kung magtatantun na kayo, mapagninilayan nyo, o taong mahal ko, nagdigan ang siya ang umaawit sa inyo. Kaya't puso ninyo'y maantig ko, kung ganang ang puso nyo'y ako. Sa himig at tono ko, sa mga aral kong pinadadama kong totoo. Kaya't kung layo ninyo'y maging marapat, sa may tutupad kayo, sa layo na't nasa, na maging mabuting anak niya kayo. Pagkat wala kayong bayad, para kayo ay utuin, at kayo'y ganyahin ng katawang sakit sa inyo'y inialay. Kaya't inyong pagnilayan, sa bawat handog kong araw, aking mga mahal, o aking mga hinihirang, aking mga sa inyo ay kapatid. Sama tuwirang pinagmulan
lang sa inyo'y Espiritu at ang aking mga minamahal. Tuwi na sumainyo ang kapayapaan, magmahalan kayo ng tuwiran. Ganang damdamin nyo't kaisipang nilalang ay di nyo nga matatalima ang sakit aral. Subalit tulad ko na ang amang tinalim ako't hindi ganang sakin, kaya't ako ay tumupad at sa tao ay lumingap. Kung gayon din kayo, hindi baga magagawa ninyo ang tatalikdar ang sarili nyo at ako ay matwawangi sa inyo. Sa aking halimbawa, sa aking hinalintulad, sa gawa ng Ama ninyo lahat. Nekarameneyanam, nekarameneyanam, nekarameneyanam. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ang sabi ko po sa Kanya, Panginoon, yamang ako ay sumusunod sa iyo. Hindi ko papangako at di ako susumpa sapagkat ayaw kong masira sa pangako't sumpa ko, ako ay hatulan mo. Kundi ang hiling ko sa iyo, makapagtagumpay ako sa ibabaw ng mundo. Ang di naunawaan ng kapwa ko na ginagawa ko'y ipaunawa mo sa kanila nang sila rin ay makatulad sa aking pagnanasa na makasunod sa iyo. Kaya sa larangan po ng kabanalan, sa dakong ito, walang kapatid, walang magulang, walang kaibigan, lahat wala. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan, pantay, pantay. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang gusto ng Panginoon. Kaya, tingnan mo nga itong mga pupunta pa ng Taiwan na ito. Jason, come. Oh, kaunti na lang. Alam niyo po, itong batang ito, nang magpunta rito ay, hanggang dito yata kita, anak. No? Oh, Taiwanese. I don't know how to speak in Taiwan. Okay. Magtingin na lang tayo. Yes, Sam. Sabi mo, divine mercy. Say it. I trust in you. Wow! Purihin ng Ama. Siya po yung anak nung ating website designer sa Taiwan, si Raquel. Napakabuti po talaga ng Ama. Nag-text po siya kagabi sa akin nung mabasa ko ay anong oras na? Siguro po ay mag-11 o'clock yata yun. Kasi pagkaalis nila, nagmensahe pa sa mga taga Valenzuela. Hinintay ko pa silang nakatapos ng pagkain. Tsaka pa nagmensahe sa kanila, tsaka pa kami umuwi dun sa aking manugang po. Pagkatapos ay nagmensahe rin doon at inabot kami ng mag-aalas 2 ako natulog.
Pagkatapos po ay puro pagkatapos na lang, hindi ko na ipapaliwanag lahat-lahat kung ba't ako nahuli, Talagang si Taning ay gumagawa ng pag-antala, dapat po di kami mahuhuli, Pero, sabi ng mga po ko sa aking pamangkin ay, dinagpasan ko na yung maraming kwento. Shortcut na lang po, Sabi ng mga apo ko, Mami, sabi nila sa anak ko, gugutom na kami, sabi. Gusto lang nilang kumain nun, madaan sa mag-drive-thru na lang tayo. Mag-CCR pa ako, sabi, nung gabi na po, hindi ako makakakain, hindi pa nag-almusal. Nag-almusal pala, kaya lang gutom na rin. Nakadalayan naman ninyong nagutom, sabi ko. Tapos, yun po, mag-CCR. Pagkakain po nila, at kami pauwi na, sabi nung isang apo ko, Mami Joy, sinesenyasan po yung anak ko, Mami Joy, Mami, sabi niya, nakaw, purihin ang ama, takbo po doon sa sasakyan, nandoon. Kinuha, walang dalang damit, wala palang diaper. Hindi na po siguro napigil. Kasabay yung ihi. Naku, nagsama na doon sa... buti may dalang hintinirang damit yung isa na lalaki. O nga po, kasi laki. Yun ang pinasuot. Wala lang pante. Tinapo na rin yung pante. Tapos, dadiaper na. Balik na naman po sa tinatawagan po nung manugang ko yung anak ko. Kala niya yung bag, dala-dala. Ako po nakasagot, nandun na ako sa sasakyan. Ano ba ang size ng diaper na bibiling ko? Sabi niya, ay, anak, ako ito, nandito yung bag ni Joy. Sabi ko, ay, ma, ano po ba? Bahala ka na, hindi ko rin alam ang size niya ako. XL kung large, kung Ayun po. Kaya kami, nako, sabi ko, baka ako naman yan. Hanggang sa binihisan pa sila. Sumunod naman yung isa, Mami Joy, ako din. Sabi niya, nako, talaga kayong mga kaninag sila. Hindi po ba? Tingnan niyo po kumilos, Katagal-tagal na naming naglalaro-laro na lang sila habang inihintay na matapos ako. Pagkatapos kung kailan kami aalis na, kinuha na yung sasakyan. Pagdating saka aarangkada. Yung anak ko po, siyempre, nadidiri. Tinawag pa yung anak ko, Panginoon kong mabagay. Kaya sabi ko nga, tingnan niyo po, yung pagkilos, Kung minsan gusto mong hindi mahuli, may paraan ka para, kaya lang, sabi nga, alam niyo po ang ginawa ko para hindi ako mainis, para hindi ako matalo. Pinakinggan ko yung mensahe kahapon. Ayun, nakinig ng mensahe. Talaga ka kung pag hindi mo lalabanan Ano po ang kwento? Kala naman ninyo, kwento na naman yan, May mga tao pong dahil sa kakamadali, sabi nila, bilisan nyo! Naku, mahuli na tayo sa simbahan. Mahuli na tayo sa misa. Mahuli. Buti pa hindi ka na nagsimba nun sisimba ka, mura ka ng mura. Para naman, kasi para sa'yo mabuti yun, Malilite ka tayo sa misa, malilite. Mga walang hiya. Ajinomoto. Ayun. Pagdating sa simbahan, hanggang dun dala-dala pa yung inis. Sabi ng amag maliwanag po, kung kayo ay haharap sa aking dambana, iwanan nyo muna ang lahat ng inyong kagulumihanan. Linisin nyo ang inyong kaisipan at damdamin, at kung mayroong kayong kagalit ay batiin nyo muna. Ang tao naman po ay gusto hiling ng hiling, bibigyan ng bibigyan, yung hinihiling ng amay kasimple-simple ay ayaw pagbigyan. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Ano po ibig sabihin nun? Maglilingkod ka sa Panginoon. Lingkod ka. Nagmamadali ka dahil doon sa istorbo na magagalit ka. Bilisan nyo, mga matatanda, mga bata kayo, mga osos, para namang nangatwiran siya. Kaya nga ikaw nagmamadali, kaya nga ako nagagalit dahil malilate ako sa paglilingkod. Mali po yun. Kung totoo kang nagmamadali para sa paglilingkod mo, hilingin mo sa ama mo.
naantala man po ako. Kayo pong bahala sa mga naghihintay sa akin na makaunawa. At ikaw na Panginoon kong sinasamba ko at pag-aalaya ng aking katauhan. Batid niyo po kung bakit ako nahuhuli sa'yo. Di po ba? Hey, naku, eka! Diyan, maniliti ka ako. Di po ba? O, sa trabaho. Sa trabaho. Malilite ka ako sa opisina. May mga mata, pinukpok, pinalo yung anak. Ba't ka ba nagtatrabaho? Hindi ba para sa anak mo? Ngayon sa pagpukpok mo sa ulo mo, natugunan pala yung ugat sa utak niya. O piningil mo yung tenga, natugunan pala yung ugat sa tenga niya. O pinalo mo, nalihis na nangitim. Pinadoktor mo pa. Katanga-tanga talaga ng tao, Hindi po sinabi kong kayo, ha? Yung ganong katuwiran. Alam niyo po, tangang-tanga. Ako, aminado ako. Dati po, tangang-tanga ako. Ganon ako. Pag nagmamadali, galit na rin po ako. Sarili natin ang ihalimbawa natin, wag si Juan, wag si Pedro. Ang iba maghahalimbawa, tinatalakay yung iba. Sarili mo ang pasamain mo sa kapwa mo. Bayan mo ang Ama ang magpabuti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang iba magmamagaling sa kapwa-tao, magmamapuri, magmamabuti. Pipinsala naman, magmemerhisyo naman, mangangalat ng kaperhisyuhan ng kasamaan ng kapwa-tao. Wow! Sarili mo, ng dating si ikaw. Pagka nagalit ka nun, sinabi ko na. Alam niyo po, narinig niyo po ang mensahe. Pilitin mo na makadaan ka, makahulagpos ka, mapagtagumpayan mo ang hamon ng tukso sa iyong buhay. Yaong pagkainit ng ulo'y tukso yan. Yaang pagseselos, tukso yan. Yaang pagpapahalaga sa sarili, tukso yan. Yaang pagdaramdam, pagkagalit, pagkapuot, tukso yan. Yang pag-aalinlangan, pagkabagot, tukso yan. Yang kawalan ng pag-asa, tukso yan. Kaya hindi ka makakadaan sa makipot na pintuan pag lahat ng tukso na yan sa iyong buhay ay hindi mo pinaglabanan. Laging maluwag ang tornilyo mo sa pangungusap ng mabuti. Lumuluwag naman sa masama. Pagkatapos mong gumawa ng salitang mabuti, gumagawa ka rin ng masamang gawa. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Alam niyo po, pwede palang magbago ang tao. Ano ang sikreto? Yung dito na. Pag dito pa lang sa nguso, sinabi mo ngayon, mamaya hindi ka na naman totoo. Kaya dito na, dito na, dito na, dito na, o dito na. May kanta pong gano'n, Ano po bang tono yon? Dito na, o dito na. Buhay pa ba ang Diyos? Sige, anak. Dito na, o dito ba? Dito ba? Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga kapatid. Ano ba yung kayang gawain na yan? Concert? Hindi po. Alam niyo po, hindi po ba may taong mahilig sa music, Mahilig sa drama, mahilig sa kengkoyan, Mahilig dun sa mga circus. Lahat ang daming hilig ng tao. Pero alam niyo po ba, iilan lang ang mahilig magbasa ng salita ni Kristo. At yung mahihilig pa ng matutoy, yumabang pa. At nang nagyabang pa, kala mo'y kung sino na. At nang naging parang kung sino niya,
kala niya'y ligtas na siya. Ang di niya alam, lalo siyang nagkasala, sapagkat naalaman niyang huwag kang mayabang, huwag kang palalo, huwag kang humamak ng kapwa mo, huwag kang maghusga, huwag kang sinungaling. Para pong natahimik kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag nanawagan, hoy, may rasyon, may rasyon, may rasyon, eka. Ano eka, rasyon? Siguro eka, mga ilang dilat at saka konting bigas. Sa'yo na eka, hindi man masarap ang bigas no, sabi ng may pera. O sige eka, ipirma mo eka ako, bibigay ko sa'yo. Nung nagalit, kung hindi sa rasyon ko, na binigay ko sa'yo, aba, hindi naman sa kanya yung binigay din ng gobyerno. Buhay pa ba ang Diyos? Sinumbat pa. Ang tao nga naman, pala sumbat. Buhay po ba ang Diyos? Nako. Alam niyo po, magaling na kayo niyan. Kung nakinig kayo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po kasi, sa mata, kung minsan yung nagiging daan ng sakit iyak ng iyak, luha ng luha. Pag pala iyak ka, natitigangan ka ng tubig sa mata, aba, problema yan. Pag lagi kang nauusukan, pagkatapos tuwad ng tuwad, ba, maring balang araw, glaucoma yan, katarata yan, o kaya ay ugat na namamagayan. Maraming dulot. Kala ninyo, porke mata, mata talaga. O, talagang mata yan. Kaya lang kumisa ng mata, maraming dulot na sakit sa katawan. Kapag ka nagkakasakit ang mata mo, konektado tenga mo, hanggang ulo mo, pati batok mo, nakakadama ka, pati sikmura mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, yung walang kwentang iniiyakan, wag mo nang iyakan. Yung walang kwentang nakakagalit, wag ka nang nagpupuyos ang galit, pati mata mo namamago. Sabi pa, buhay pa ba ang Diyos? Nako, mga minamahal, napakabuti ng Ama. Kung makikinig lang po kayo, at di kayo hahamak sa taong ito, aba, kayo'y masiging masaya. Kaya lamang, bahala kang humamak. Sinong tinalo mo? Ako, ikaw. Buhay pa ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuting ko. Tingnan mo nga ito. Alam niyo po ba, pag hindi mo alam ang Panginoon, talaga namang madadaya ka talaga Talaga namang sasabihin mo na, naku, sabi pa ng iba, kung di lang ako lingkod ng Diyos, talagang talaga, papatayin na kita. Pigil na pigil po. Pero sabi ng puso niya, buhay pa ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, napakabuti po ng Ama. Alam niyo po, talagang mahirap Ayoko mag-artista sa inyo Iyak na naman ako ayoko nga nun Alam niyo po, napakahirap talaga. Pag nagpapakabuti ka, pag nagpapakabanal ka, asus, talagang napakasarap dumaan sa maluwag na pintuan. Katulad din paalis nga dyan, diretso ka. Sabi mo, pero pagka makipot yung dadaanan mo, katulad din talagang kung mataba ka, di ba alam kung paano kakikip? Di po ba? Ganon. Kung paano mo sinisikil ang damdamin mong tao at pinangunguna mo ang Kristo sa iyo, hindi ang damdamin mo ang mangingibabaw, kundi ang nangungunang Kristo sa iyo, kaya di mo mararamdaman ang kung anong sakit ng kalooban mo. Yan ang pawang totoo po. Kaya kung mababatin nyo lang ang sikreto, at kayo'y hihiling ng talino kay Kristo, at talino sa Ama, na mula sa Ama, ang talino ng Kristo,
Aba, ngiti nga po, ngiti, ngiti. 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 Alam niyo yung ngiti na yan, gamot eh. Gamot yan. Gamot. Oh, gamot. Pag halimbawa, kunwari pinaguhit mo'y kilay mo, no? Sa galit mo'y tumikwas na naman. Sayang yung tattoo mo. Bakit pa man, Diyos? Naku, mga minamahal, hindi po ako nagbibiro sa inyo. Kaya napakahirap pong mangaral eh. Talagang napakamahirap. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wag mo akong pabayaan. Gusto kong makasunod sa iyo. Gusto ko ang kalooban mo mag-ari sa akin. Batid mo po ang bawat araw na aming pinakikibakahan. Batid mo po kung paano. Alam niyo po ang tinugot? Anak, sino baga ang ako'y inuna? At sa akin ay sumunod siya. Naduy tuwirang ang aking tinahak, ang sa akin inilagak, at naging isang tuwirang salamin ng buhay ng nilalang na di niya natahak at tinanggap. Buhay ba ang Diyos? O kayo po, paano kung wala at bumugso yung damdamin nyo, ang sarili nyo pinakinggan nyo, palagay nyo may papasok na ganon? Hala, ano ang papasok? Sige, sige, magalit ka pa. Sige, sige, sige. Sige, suntukin mo, suntukin mo. Sige, yung pug mo na, ang ulo mo. Sige na, inumpog mo, nang inumpog mo. Aray, aray, aray. Nung nasaktan, lalong nagalit. Aray, aray. Lalong nagwala. Tuwan-tuwa kung sino. Sino tuwan-tuwa? Sinong umiiyak? Sino? O pagkatapos sasabihin nyo, Panginoong Hesu Kristo, Ika'y kaligtasan ko, damang-dama ng puso ko, bakit nagpumiglas ang galit mo? Buhay ba ang Diyos? Kaya, Jesus, Jesus, Jesus na aking gabay, ako'y iyong pangalagaan. Huwag mong tulutang ako ay mawalay, sa'yo ako'y makapanahan. Jesus, Jesus, ako'y tulungan, na wag nang ako ay madimlan, kundi bagkos ako'y sigla ng tuwirang katapatan. Jesus, Jesus, naking nasumpungan, ako'y iyong pakahigpitan. Huwag mo akong bibitawan, ako sa'yo ay susunod na lubusan. Jesus, Jesus, naking patnubay, huwag mo akong pabayaan. Ako'y iyong isadsad na tuwiran sa buhay ko, ito napahiram. Jesus, Jesus, naking Panginoon, ako'y iyong saklolohan, gabay ko at patnubay, tanging ikaw lamang ang sa'king inaasahan. Jesus, 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 naking nasumpungan,
wag sa'kin ay mawalay. Ako iyong gabaya't patnubayan sa bukong buhay. Sa'yo na lang. Tingnan niyo po, kundi sabihin ni Jesus mo, oo anak, hindi kita iiwanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan po kayo ng Ama. Oh. Kumusta anak? Nakakatuwa po pag halimbawa yung isang tinunguhan mo, yung gawain na yung mga lalaki ay mga kaps, maraming salamat po sa inyong pamumuno sa chaplet kahapon sa ating misyon sa Valenzuela. Mga choir, kapatid na Alan, maraming salamat sa patuloy na pag-aalay ng sarili. Mga choir, para sa ating Panginoon. Mga IT team, salamat sa inyong suporta. Mga lagad, mga caps, IT team, choir, mga taga-sunod, mga taga-tondo na nagsisunod pa sa dakong yaon. Sa inyo pong lahat na mga tumatangkilik, mga taga-iba't ibang bansa, maraming salamat sa inyo. Sa maglalabing 2 taon itong gawain ito, galak sa puso ko pong kayo ay paglingkuran sapagkat hindi matutupad ang misyon kung hindi sa inyong mga pinaglilingkuran namin. At salamat sa Ama, kaya natupad ang misyon, siya rin ang nagbibigay ng aming paglilingkuran. At totoo po, hindi kayo binibiro at inuuto. Ang Ama po, ang Panginoong Hesus, ang Banal na Espiritu, ang may kaloob na kami gustuhin ninyo. Maraming salamat sa inyo. Sapagkat, kung hindi naman po bubukal sa puso ninyo na gustuhin ang gawain ito, hindi kayo makakaparito. Tama po ba? Kaya yung mga walang damdamin, hindi nakakapunta rito. Totoo po ba yan? Totoo po, kaya kami rin po'y ganon. Kung wala kaming damdamin na maglingkod sa inyo, hindi rin po kami maglilingkod sa inyo. Kasi sapagkat, alam niyo po, pinakamahirap na pilitin yung sarili. Sige po, pag hindi mo damdaming maglaba ngayong araw na ito, at naglaba ka, inis na inis ka habang naglalaba ka, pati yung damit na walang kasalanan. Ano? Tama po ba? Pag halimbawa ay hindi mo damdaming maglinis, kaya ka lang naglilinis, walang magagawa, talagang ikaw maglilinis, sabi mo, pati yung walang kasalanan, naku, para kalo-kalo ka, bakit pa ba ang Diyos? Tapon ka ng tapon, kung ano yung madampot mo, papiglas, para po bang pasakit, papisakit, sabi ng Kapampangan, papisakit na nga ng kukunan itang bagay nga na nano nga ng kasalanan itang asarul nga na titig pa sana may bakliya tuloy. Buhay po ba ang Diyos? Star! Ay, buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, anuman po ang dapat ninyong ginagawa at gusto ninyong gawin, dapat po'y galing sa damdamin. Anuman po ang gusto ninyong ibigay at inyong binibigay, dapat galing sa damdamin. Huwag napipilitan at dahil gusto nyo lamang. Anuman po ang inyong gagawin, sasabihin, tutunguhan at kung saan man kayo naroroon, lagi nyo pong isasaalang-alang ang Diyos na buhay. At sigurado, hindi kayo kapilan tuloy ang nasabi Kapampangan. Hindi kayo kailanman mararahuyo sa kasalanan. Totoo po. Walang biro. Tutut. Sabi ni, hindi ko nakakalam yung, ayun, patay na yun. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo po, yung artista na yun, kahit patay na, naalala pa yung tutut. Dahil yun ay kanyang bansag sa kanya yun, parang kumbaga, tutut. Si Bertawa, si Dolphy, si Dolphy,
O, si Delilah, si Delilah. Alam nyo, kung yung mga artista may mga iniiwanang bakas na mga ano, ang Diyos pa kaya? Ang Jesus pa kaya? Ang mga propeta pa kayang nagpakatotoo? Kaya ikaw man din, pag nagpakatotoo ka, kahit wala ka na sa lupa, binabagtas pa, tinatalakay pa, hinahanap pa, nabubungkal pa, naaalala pa ng mga susulpot pa na bata sa mga panahong daratal pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, kaya kapag gumawa ka rin ng masama, patay ka na, binubungkal pa pangalan mo na minumura. Ay, alin po ang mas tama? Alin ang mas masarap? Yung binubungkal kang minumura, patay ka na, o yung naalala kang, hey, yan eka, di ko malilimutan sa mabuti niyang ginawa. Kaysa doon sa, hindi ko malilimutan ang pangalan na yung kasumpa. Sumpa. Alin po mas maganda? Alin? Bahala kayong mamili. Buhay po ba ang Diyos? Oh,
May sakit pa ba kayo? May problema pa ba kayo? May pera na ba kayo? Ah, banay. Buhay po bang Diyos? Nako, talagang napakalaking problema po yung pera na yan, ano? Ay, naku, Ama. Alam niyo po, ang pera po pala kung minsan ay nagiging Diyos ng tao. Ano? Kapag pinahalagahan mong masyado yan sa buhay mo, siya na ang kinikilala mo. Siya na ang pinahahalagahan mo. Siya na ang minamahal mo. Kaya kapag wala kang pera, nagagalit ka. Pag marami kang pera, nalilito ka. Pagkatamtaman ng pera mo, naghahanap ka ng naghahanap pa. Kaya hindi ba yan ay Diyos ng tao? Dapat po ang pera ay gagamitin ng tao, huwag siya ang gagamit sa tao. Buhay po bang Diyos? Tatandaan po ninyo, ang pera dapat gamitin sa magandang paraan ng tao at hindi ang pera ang gagamit sa tao. Kaya maraming tao ang naliligaw, nagkakasala, nalilihis baga ng katwiran dahil sa masyadong pagpapahalaga sa pera. Pag wala kang pera, nagagalit ka. Pinahahalagahan mo'y pera kaysa sa kalusugan mo na lagi kang galit, lagi kang nag-iisip, lagi kang nagdaramdam. Pag marami kang pera, hindi mo alam kung saan mo dadalhin, kung paano mo kakalat na paparami mo pa, pararamihin pa ng pararamihin. Hindi mo alam, nasasagad na ang utak mo, isang araw di ka na makapag-isip, komatos ka na. Kung kulang ang pera mo, kakaunti, hindi mo alam kung paano mo papartihin, babalangkasin, hirap na hirap din ang isip mo, hindi mo alam, ang damdamin mo'y hirap na hirap din. Ang pera talaga, wow! Dapat po, kaunti, wala, laksa meron, hindi ikaw ang mamoblema sa pera. Bayaan mo ang Ama ang magbigay ng paraan sa isip at damdamin mo, siyang unahin mo, wag pera. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, kapag ang Diyos ang nasa isip nyo, ang pera pangalawa lang ito. Sapagkat di nga maaaring mabuhay ang tao ng walang pera. Money, money, pera, salapi, o kwarta. Kwarta. Ano? Tama po ba? Subalit, pakatandaan po ninyo, kung ang Ama ang naghahari sa inyo, ang Kristo ang naghahari sa inyo, salat ka man sa pera at pinangunguna mo siya na isasaayos pa rin ang maghapon mo na di nalulungkot ang puso mo at hirap ang utak mo. Sapagkat kinakalmante niya, pinapayapa niya, at lumilipas ang maghapon, hindi pera naging dahilan ng sakit ng ulo mo. Kahit kasimpleng buhay mo, kapag ka ang Ama ang nasa sa iyo, nagagawa mong lahat, partihin ang oras mo. Kahit mayamang mayaman ka, pinakamayaman ka pa, hindi rin magiging daan ang kasalanan mo na nakalimutan mo na ang totoo at dapat na inuuna mo kung ang Ama ang nasa isip mo pa rin. Kaya ang pangunahin, Ama ang unahin. Sapagkat sa buhay mo, siya ang may pahiram. Kaya ka nangangailangan ng kwarta, pera, money, salapi sa mundo. Kung di ka buhay, wala kang kailangang kwarta, money, pera, salapi sa buhay. Dahil ika'y buhay, kailangan mo ito, ngunit masigit mong kailangan ang Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Upang hindi maging daan
ng iyong napakalaking damdamin ng pag-iisip ay hirap. Puso ay galit, puso ay bagot, kaya pangunahin mong gawin, pagmulat ng mata, wag pera kinukwenta, kundi Ama ang sambitin ng bibig mo. Pera, bow, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kapag ginusto ng Ama, ang pera, tulad kapag naglalakad ka, may napulot ka, tanda ng ibig sabihin, di mo man hinanap, nakita mo pa rin. Tulad ng hindi mo inaasahan, nagising ka yung damo, nasa harapan ng bahay mo, di mo man tinanim, tanda ng Ama mo'y mapagbigay, mahiwaga sa iyong buhay. Nagising ka isang araw, humihinga ka, tanda ng mahal na mahal ka ng Ama mo, hindi ka niya pinababayaan, kaya ikay nagising pat pinangalagaan sa magdamag. Kaya sa umagang pagmulat mo, maalala mo man lang siyang pasalamatan, parangalan at papurihan. Hindi natulog ka, nakatulugan mo yung pera. Nagising ka, pera. Ano ka ba, anak? Mahirap ka noon, pera iniisip mo. Pinaulad kita, pera pa rin. Kailan ako sa'yo mauuna? Sabi niya, kailan may di mo makikita ang makipot kong pintuan, sapagkat nang dahil sa pera, lagi kang nasa maluwang na daan. Magandang maga po. Pera, pera, bah. Pag hindi mo hinanap ang pera, pag ginusto ng Ama tulad ng ulan, napapabagsak niya. Kaya sa iba't ibang paraan, may binibigay siyang daan. Kaya kung di mo unahin yun at di magagalit ka at mahirapan ang isip mo at sasakit ang ulo mo, puso mo isisikip ang paghinga, pera, nakita mo sa umaga. Magandang umaga. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pagpalain kayo ng pera. Pera. Pag wala kang pera, hindi ka kakain. Pag wala kang pera, hindi ka magdaramit. Pag wala kang pera, wala kang pambili, kahit na anuman. Subalit, kung wala ka namang buhay, hindi mo kailangan ng damit, hindi mo kailangan ng pagkain, hindi mo kailangan ang bagay. Kaya unahin mo ang magbibigay ng buhay at pera. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dahil inuna mo siya, isang araw, pinuno ang bulsa mo ng pera. Buhay ba ang Diyos? Nako, sabi ng Ama, anak, kung matalino ka lang at ang talino mo'y mula sa akin, ang pera'y di mo ikasasakit ng damdamin. Hindi makapuputok ng iyong isip sa pag-iisip sa pera. Sapagkat ang pera ay gumugulong tulad ng medyas na nagsasapatos, paparoon, paparisan, paparian. Buhay ba ang Ama? Pera. Bow. Pera. Buntong hininga. Pera. Buntong hininga. Pera. Hindi ka makapagbuntong hininga dahil nagkasala. Buhay ba ang Ama? Kaya gawin mo, o pera, ako'y ialis mo, pera, sa sala't pagkakasala. Ama ko, ako'y tulungan mo sa pera, na makalaya na sa isip at damdamin ko'y ikaw hindi pera ba? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, nang dahil sa pera, maraming nagalit, nagkagalit, magkakagalit-galit. Subalit, kung ang pag-ibig ang nasa puso't isipan, walang pagkakagalit-galit.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung minsan binibigyang paraan ng Ama para tingnan yung mga anak niya dahil sa pera. At pag nakita niya yung mga anak niyang totoo tapat sa kanya dahil sa pera rin, nakalaya sila. Kaya, dahil sa pera, matuto ka sa Ama. Alalahanin mo siya. Huwag muna ang pera. Bukas makalawa. Di man hanapin ay pera. Pag ginusto niya, pupunuin ka ng pera. Ay bang Diyos? Napaka-imposible no na po kung tsinge ka. Di mo kilala ang imposibleng gumawa. Kaya mo nasabi na imposibleng mangyari kung kilala mo ang tagagawa ng buhay mo. Sasabihin mo'y inaangkin ko na malaya na ako sa pera. Buhay bang Ama? Mga mahal, pera, pera, bukas may pera. Nasaan ang pera? Ayan o, pulutin mo. Wala nang pera. Nagalit pa siya. Marami ng pera. Galit pa rin siya. O anak, kung mukhang pera, sino mapipili ko sa inyo? Kung lahat kayo ay pera, pera ng pera laman ng isip nyo. Unahin nyo muna ako, susunod ang pera nyo, para may pagkain kayo. Ibibigay ko pa kasunod na iba, dahil ako'y sumainyo. Ako gumawa ng paraan sa buhay nyo, kaya lahat ng kailangan nyo, ako ang tugon tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kagalingan, kagalingan, kagalingan. Maraming taong naghahanap ng kagalingan. Kagalingan ng talino, kagalingan ng karamdaman, kagalingang mangusap, kagalingan, puro kagalingan, kagalingan. Hindi hinahanap ang magbibigay galing at kagalingan. Sino kaya siya? Kung sino magbibigay ng paraan para kay mabuhay ng marangal sa perang kailangan, siya ring magbibigay ng kagalingan at tunay mong galing. Magandang maga po sa pahapon ng ito. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa kayo, upang sa gayon, wag ang pangangatwirang tao ang mangibabaw at maghari sa inyo, kundi ang kalooban ng Ama ang damhin at pangibabawin nyo, upang sa gayon, di manaigang pagkataong kayo'y nahihirapan, nasasaktan ang damdamin at kaisipan. Liwanag ay kamtin, manahan sa katotohanan, pagpapalay kamtin, manahan sa inyong katauhan. Pagpalain kayo. Tayo na po.